Nagsimula ang pelikula noong 1944 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Germany. Nahuli si Indiana Jones ng mga Nazi na pinamumunuan ni Colonel Weber na naniniwalang isa siyang espiya. Iniwan siya upang bitayin, ngunit isang bomba ang bumagsak sa kanilang base, pinatay ang mga Nazi at nagbigay ng pagkakataon kay Indy na makatakas. Ang kasamahan ni Indy na si Professor Basil Shaw mula sa Oxford ay nadakip din ninakaw ni Indy ang isang sasakyan at hinabol ang tren kung saan isinakay si Basil habang nakikipaglaban sa mga Nazi sa daan. Nakuha ng mga Nazi ang Lance of Longinus na inaakala nilang magbibigay sa kanila ng kalamangan sa digmaan, ngunit nang makasakay si Indy sa tren, natuklasan nilang pareho ni Jurgen Voller ang kanang kamay ni Weber, na peke lamang ito. May hawak din si Voller ng Antikythera o Archimedes dahil patuloy na nakipaglaban si Indy sa mga Nazi bago na iligtas si Basil at nakuha ang dahil hinabol sila ni Weber sa bubong ng tren at nakipagtuos kay Indy, ngunit binaril siya ni Basil. Kaya nabigyan ng pagkakataon si Indy na itulak siya palabas ng tren hanggang sa kanyang kamatayan. Tinangkang humabol ni Voller ngunit nahulog din mula sa tren. Tumalo naman sina Indy at Basil bago pa sumabog ang tulay na winasak ng mga alis. Lumipat tayo sa taong 1969. Nagising si Indy sa araw ng paglapag ng Apollo 11 sa buwan. Pumunta siya sa kanyang trabaho bilang propesor sa Hunter College. Ngunit tila walang interes ang kanyang mga estudyante habang tinatalakay niya ang labanan sa Sicily at ang mga gawa ni Archimedes. May isang dalagang nagngangalang Helena na dumalo sa klase at nagbigay ng ambag sa talakayan. Pagkatapos ng klase, pumasok si Indy sa isang sorpresa, isang party para sa kanyang pagreretiro, habang sinundan siya ni Helena. Hindi niya alam, sinusundan din pala siya ni Helena ng isang TA agent na si Mason na nag-ulat sa kanyang boss na si Voller. Si Voller, na tila nakaligtas at ngayon ay nagtatrabaho sa nasa gamit ang pangalang Iskmid, ay kasama pa rin ang iba pang mga Nazi tulad ni Kleber at ang mabagsik na si Hauke. Nais nilang makuha ang dial dahil naniniwala si Voller na maaari nitong baguhin ang nakaraan at tulungan ang mga Nazi na manalo sa digmaan. Hinabol ni Helena si Indy na hindi siya agad nakilala pero kalaunan ay napagtanto niyang anak siya ni Basil at ang kanyang inaanak. Umupo si Helena para kausapin si Indy tungkol sa kanyang sariling trabaho bilang isang arkeologo at kung paano niya sinubukang ipagpatuloy ang mga naiwan ng kanyang ama. Sinabi ni Helena na ang dial ay hinati sa dalawa at gusto niyang tulungan siya ni Indy na hanapin ang isa pang kalahati sa tangir, kahit na ang pagsisikap na maintindihan ang hiwaga ng dial ang naging dahilan ng pagkabaliw ni Basil. Gayunpaman, pumayag si Indy na ibigay sa kanya ang bahagi ng dial na itinago ni Basil. Dinala ni Indy si Helena sa isang storage room sa kolehiyo habang dumating ang mga tauhan ni Voller. Pinatay ni Kleber at Hauke ang dalawang kasamahan ni Indy bago nila tangkaing masukol siya at si Helena. Ibinuwal ni Indy ang hanay ng mga estante na siyang dumurog sa isa sa mga Nazi. Saka tumakbo si Helena dala ang kalahating bahagi ng dial na huli si Indy pero nakatakas sa mga Nazi sa gitna ng parada para sa paglapag sa buwan gamit ang isang kabayo. Habang hinahabol siya ni Kleber at Hauke. Dinala ni Indy ang kabayo sa mga lagusan ng subway at matagumpay na nakaalpas bago siya sumakay sa isang tren. Si Indy ay napagbintangan sa pagpatay sa dalawang propesor, ngunit bago siya matukoy ng isang sibilyan, siya ay tinulungan ng kanyang matagal ng kaibigang si Sala. Matapos ang isang taos-pusong pag-uusap tungkol sa kanilang mga dating pakikipagsapalaran, inakala ni Indy na tapos na ang kanyang mga araw ng paglalakbay, ngunit napaniwala siya ni Sala na hindi pa ito ang katapusan. Dinala siya ni Sala sa paliparan upang sumunod kay Helena,
matapos ibahagi ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga taong makakasalamuha nito. Narating ni Indy ang isang kasino sa Tangier na pagmamay-ari ng isang kriminal na si Big Rahim. Ang anak nito na si Aziz Rahim ay may galit kay Helena matapos umano siyang iwan nito. Pumasok si Indy sa isang pribadong auction na dinadaluhan ni Helena, kung saan sinusubukan niyang ibenta ang kalahati ng dial. Pinigilan siya ni Indy at nagkaroon ng gulo, kasama ang ibang dumalo. Karamihan ay mga kriminal na naglabasan ng baril at nagpaputok sa kanya. Tumakas sina Indy, Helena, at ang batang kasama ni Helena na si Teddy Kumar. Ngunit nasundan sila ni Voller at ng kanyang mga tauhan at ninakaw ang dial. Kinailangan ng tatlo na tumakas mula kina Rahim at sa mga tauhan nito na humabol sa kanila habang sila'y nakasakay sa isang tuktok. At sila naman ay humabol sa mga Nazi. Naitakas nila si Rahim, pero sina Voller at ang kanyang grupo ay dinala sa eroplano ni Mason at ng kanyang team. Pinaputukan ni Klaber si Mason at tinulungan si Voller na agawin ang eroplano para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Alam ni na Indy at Helena na nasa agency malapit sa Athens ang tablet na makakatulong para matukoy ang kinaroroonan ng kalahating bahagi ng dial. Kaya humingi sila ng tulong sa kaibigang kapitan ni Indy na si Rinaldo para dalhin sila roon sa kainang bangka. Bago sila sumisid sa ilalim ng dagat, tinanong ni Helena si Indy kung ano ang gagawin niya sa dial kung sakaling makuha niya ito. Sabi ni Indy, gagamitin niya ito para kumbinsihin ang anak niyang si Mot na huwag sumali sa Vietnam War. Ang pagkamatay ni Mot ang labis na sumira sa kanya at kay Marion kaya nasa proseso na sila ng paghihiwalay. Sumama si Rinaldo kina Indy at Helena sa pagsisid gamit ang scuba gear upang hanapin ang tablet. Kinailangan ni Indy na harapin ang mga igat na kasing samari ng mga ahas para sa kanya, pero matagumpay naman nilang nakuha ito mula sa isang lumubog na barko. Sa kasamaang palad, natunton din sila ng mga Nazi at pinutol ang kanilang supply ng hangin, kaya napilitan silang umahon pabalik sa ibabaw. Habang iniinteroga sila tungkol sa tablet, binaril at pinatay ni Voller si Rinaldo nang tangkain nitong ipagtanggol si Indy. Sinubukan ding hikayatin ni Voller si Helena na sumama sa kanila gamit ang mga diamante, ngunit may tinatagong dinamita si Helena na sinindihan ni Indy upang magkaroon sila ni Teddy ng pagkakataong makatakas. Habang naglalayag palayo, sandaling nagluksa si Indy para kay Rinaldo. Ngunit sinabi ni Helena na hindi alam ng mga Nazi kung nasaan ang libingan ni Archimedes. Na naglalaman ng kalahating bahagi pa ng dial. Kinuha ni Indy ang tablet at tinunaw ang wax na bumabalot dito, kaya't lumitaw ang isang gintong plaka na maaaring magturo sa kanila sa kinaroroonan ng libingan. Narating ni na Indy, Helena at Teddy ang Sicily. Umalis si Teddy sa grupo at nahuli siya ng mga Nazi matapos silang sundan muli ni Voller. Nakita ni na Indy at Helena na dinadala si Teddy kaya sinubukan nila itong sundan matapos magnakaw ng isang wedding car. Sila, kasama ang mga Nazi at si Teddy, ay nagtungo sa parehong kuweba kung saan matatagpuan ang libingan. Nakaposa si Teddy kay Hauke at dahil sa bigat ni Hauke, bumigay ang tulay at tinanggay sila ng agos. Nakuha ni Teddy ang susi mula kay Hauke at iniwan itong nakulong para malunod, habang siya naman ay nakatakas mula sa mga Nazi. Narating ni na Indy at Helena ang libingan at natagpuan nila ang dial sa mga kamay ni Archimedes, kasama ang isang nakakagulat na bagay, isang wristwatch. Napagtanto ni Helena na naglakbay sa panahon si Archimedes. Sa puntong iyon, muling natunto ni Voller ang kanilang kinaroroonan. Ibinunyag niya ang kanyang balak na bumalik sa nakaraan upang patayin si Hitler dahil alam niya ang lahat ng pagkakamaling ginawa nito at naniniwala siyang kaya niyang baguhin ang nakaraan upang manalo ang mga Nazi sa digmaan. Kinuha ni Voller ang kabilang kalahati ng dial at pinag-isa ang mga ito.
Kinuha ni Voller si Indy sa isang eroplano upang magtulungan silang dumaan sa isang bagyo na magbubukas ng portal na pinagana ng Dial. Si Helena ay sumakay ng lihim sa eroplano habang si Teddy naman ay nagpapatakbo ng isa pang eroplano at sumunod sa kanila. Hindi alam na natutulog ang piloto. Pagkatapos, sinabi ni Indy kay Voller na hindi nito isinama ang Continental Drift, kaya hindi sila makarating sa simula ng uligiv. Nalaman ni Voller ng huli na tama si Indy nang parehong eroplano ay dumaan sa isang portal na nagdala sa kanila sa pag-atake ng Syracuse. Pagkatapos patumbahin ang mas maraming Nazi, kinuha ni na Indy at Helena ang isang parachute at tumalon mula sa eroplano habang nagsimula ng magpaputok ang mga sundalong Romano. Namatay si Voller at Clubber nang sumabog ang kanilang eroplano sa isang apoy. Nakita ni Archimedes mismo ang mga eroplano. Natagpuan niya ang mga labi ng eroplano at kinuha ang dial mula sa katawan ni Voller, pati na rin ang kanyang relo, ang parehong relo na natagpuan ni na Indy at Helena sa kanya. Natagpuan ni na Indy at Helena si Archimedes at ang kanyang estudyante, at napagtanto niyang magiging totoo ang kanyang imbensyon, at napagtanto ng mga bida na ang layunin nito ay ibalik ang gumagamit sa eksaktong panahon at lugar na iyon. Sinabi ni Indy kay Helena na nais niyang manatili sa panahong iyon dahil gusto niyang maging bahagi ng kasaysayan at dahil hindi niya iniisip na mayroon siyang hinaharap sa bahay. Ngunit pinabagsak siya ni Helena at isinama siya sa eroplano kasama si Teddy. Si Indy ay nagising muli sa kanyang apartment at nagulat nang dumating si Marion kasama sina Helena, Teddy, Sala at ang mga apo niya. Iniwan nila si Indy at Marion para magkabukod at magkasundong muli habang napagtanto ni Indy na kailangan pa siya ni Marion. Pagkatapos nakita natin ang iconic na sombrero ni Indy na nakasabit upang matuyo, at ang pelikula ay nagtatapos sa isang iris sa sombrero at pagkatapos ay kinuha ni Indy ito.